Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At shout out kay Jay Ilacas, out kay Arnel Di Mapilis. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Biglang nagsalita si Han Sanchen, at ang dalawang gwardya ay ganap na hindi inaasahan. Kahit na sa isang tiyak na lawak, ang ginagawa ng dalawang gwardya ay medyo sobra-sobra, dapat talaga itong malaman at maunawaan ni Han Sanchen. Gayunpaman, ito ay medyo kasuklam-suklam kung tutuusin, kaya ang dalawa sa kanila ay nag-aalala pa rin, kung ang kabilang partido ay medyo hindi nasisiyahan pagkatapos na makita ang pag-uugali na ito. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumingin ang dalawang tao kay Han Sanchen. Dignified guest, may tanong ka ba? Sa madaling salita, hindi ka ba kontento sa ginawa namin? Sabihin mo lang sa amin ng kaunti, at tiyak na gagawin namin ito ayon sa iyong mga ideya. Oo, takot silang dalawa na masaktan si Han Sanchen, pagkatapos ng lahat, kung maaari nilang maiwasan ang paggawa ng mga bagay tulad ng pagliligtas ng mga tao, hindi nila ito handa na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang kinalaman sa kanilang mga interes, natural, hindi na kailangang masaktan si Han Sanchen para sa isang maliit na bagay. Gayunpaman, pagkatapos na gawin ang lahat, sila ay nagbigay ng higit na pansin upang makahanap ng isang taong may mataas na antas ng paglilinang. Kung hindi makontento si Han Sanchen, syempre handa silang huminto anumang oras. Marahan nang ngumiti si Han Sanchen, sinulyapan ang lahat ng naruroon, at bahagyang itinaas ang kanyang kamay, tumigil sandali. Ang 5 piling tao ay natigilan sa daan, at saka isa-isang tumingin kay Han Sanchen, syempre, sabik na nakatingin sa kanya ang mga hindi napili, naghihintay sa kanya. Sa sobrang daming tao, parang hindi nararapat na pumili ng 5 tao. It is certainly a good thing that these people have been selected, but after all, they are too few, since I have given everyone hope, I don't want to disappoint more people. Well, pansamantalang magdagdag tayo ng 45 tao para makabawi sa 50. Tapos magsalita si Han Sanchen at tumingin sa dalawang guard sa tabi niya. Natigilan ang dalawang gwardya, siguro hindi nila inaasahan na biglang magre-request si Han Sanchen. Gayunpaman, distinguished guest, alam mo rin na ang iyong kakayahan lamang ay limitado, ang pagtrato sa 50 tao ay isang malaking kargada. Oo, nag-aalala kami na baka masugatan mo ang sarili mo dahil dito, hindi mo na talaga kailangan gawin to. Ang dalawang gwardya ay nagsasabi ng totoo, kung tutusin, kung ang kagalang-galang na panauhin ay damyugo ng husto at nagsakripisyo ng malaking halaga ng kanyang paglilinang sa unang pagkakataon, maaari niyang takutin ang iba sa hinaharap. Tsaka, kung alam ito ng may-ari ng nayon, baka hindi siya matutuwa. Sa pag-iisip nito, natural na kailangan nilang akitin si Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen, walang kwenta. Tiningnan ko at nakita ko na maraming malubhang na sugatan dito, kung hindi ko sila ililigtas, sa paghusga sa iyong sariling antas ng paggamot, tiyak na hindi ito magiging sapat. Maraming tao ang dahan-daang mamamatay. So, since everyone is my own, I can't just watch more people die. I will do my best to save everyone. Pagkakita sa sinabi ni Han Sanchen, tumango ang dalawang guard. Sabi na nga ng distinguished guest, so what are you waiting for? Why don't you fast thank the distinguished guest? Nang matapos siyang magsalita, sabay-sabay na sumigaw ang mga manunood upang magpasalamat sa kagalang-galang na panauhin. Tumango si Han Sanchen, sige, pipiliin mo ang kalahati ng mga tao, at pipiliin ko ang kalahati ng mga tao. You two continue to choose in your own way, and I will just go down and have a look to see who suits my eyes, and I will choose him.
Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, nang hindi na hinintay na sumagot ang dalawang gwardya. Tumayo siya at naglakad papunta sa naka-assemble na team. Nagpalitan ng tingin ang dalawang gwardya, matapos kumpirmahin ang opinyon ng bawat isa, nagpatuloy sila sa pagpili ng mga kandidato sa parehong paraan tulad ng dati. Lumakad din si Han Sanchen sa mga manonood, dahan-daang naglalakad sa gitna ng mga tao at dahan-dahan silang tinitingnan. Paminsan-minsan, kung may gusto si Han Sanchen sa isang tao, hahayaan niya itong humakbang pasulong, pagkatapos ay magpatuloy sa paglalakad sa loob, at magpatuloy sa pagpili ng taong gusto niya. Hindi nagtagal, ang 25 tao na pinili ni Han Sanchen, kasama ang 25 tao na pinili ng dalawang gwardya, ay umabot ng 50 maswerteng tao. Sila ay natipon sa mga batch sa harap ng dalawang gwardya. Huwag kang mabibigo sa ibang hindi napili, the famous store will try its best to treat you. Siyempre pag halos gumaling na ang VIP baka makahanap din siya ng time para i-treat ka, may chance kayong lahat. Matapos magsalita, tumingin sa gilid ang isang guard, Han Sanchen, marangal na panauhin, napili na ang tao, ano sa palagay mo ang susunod na gagawin? Pakibigay sa akin ang iyong mga tagubilin. Nanlaki ang mata ni Han Sanchen at bahagyang ngumiti, sa kasinulyapan ang 50 tao na napili niya. Walang arrangements, sabi ni Han Sanchen, ito ay tungkol lamang sa paggamot sa mga tao at mga sakit, simulan mo lang. Nandito ka ba? Tanong ng isang guard. Choose a bigger house. In addition, 50 people is too much, but one by one is too slow. Hatiin natin sa dalawang malalaking batch, sabi ni Han Sanchen. Dalawang batch. Medyo nagulat yung guard. Sinabi ni Han Sanchen, 25 tao bawat batch. Sa tingin ko ay hindi problema ang pagtrato ng higit sa 20 tao sa isang pagkakataon. Let's do this. I'll bring my own 25 people first. I'll try to cure them directly at once, then, it's the turn of your 25 people to come in for treatment. Sa ganitong paraan, ang kahusayan ay maaaring bahagyang mas mabilis, at ako ay mapapagod lamang ng 2 beses. Nagkatinginan ulit ang dalawang guard, sa katunayan, tiyak na wala silang posibilidad na tumutol sa opinyon ni Han Sanchen. Not to mention na hatiin ito sa 2 batch, isang batch lang ang ginawa ni Han Sanchen, kaya syempre papayag lang sila. Lahat ay nasa iyong pagpapasya, distinguished guest, sabi ng guard. Tumingin si Han Sanchen sa paligid at sa wakas ay nanirahan sa isang bahay sa di kalayuan. Medyo malaki ang kwarto doon. I will take these 25 people there for treatment first. Dahil medyo malaki ang bilang ng tao, at least quarter of an hour ang oras na kailangan para sa pagpapagamot. You wait here, and also give some comfort to those who were not selected. After all, everyone has experienced the war, madaming tao ang nasugatan, pero natalo sa eleksyon, natural, hindi sila komportable. Ang dalawang lalaki ay tumango, oo. Okay, yung taong pinili ko kanina, sumama ka sakin. Walang sinabi si Han Sanchen, at dirdiretsong naglakad patungo sa bahay sa di kalayuan kasama ang taong pinili niya. Ayaw mo ba kaming sundan at tingnan? Sabi ng isang guard sa isa pang guard. Kung tutuusin, ang tunay na ubod ng kanilang misyon ay subaybayan ang bawat galaw ni Han Sanchen, ngunit ngayon, direktang inilayo ni Han Sanchen ang mga tao, na medyo lumihis sa kanila sa kanilang kasalukuyang misyon. No need, bahay din sa isang sikat na tindahan yung napili niyang bahay kaya hindi ko akalain na magiging malaking problema yon, tsaka 25 tao ang pinili niya. Ang 25 tao ay atin lahat, hindi ba mas malinaw ito kaysa sa ating dalawa na may 2 pares ng mata? Pagkarinig nito, hindi napigil ang tumango ang gwardya, ito ang katotohanan. May 25 tao ang sumusunod sa kanya, anong mga problema ang hindi malulutas, at anong maliliit na trick ang hindi nila matuklasan. Sa pag-iisip nito, ganap na naaliw ang gwardya. May sense ang sinabi mo. Oo, kaya hindi na natin kailangang mag-alala masyado, bagamat matagal na tayong hindi nakikipag-ugnayan sa halimaw na iyon, ito ay isang maikling panahon. Kung tutusin mula sa kasalukuyang pakikipag-ugnayan, medyo kakaiba ang kanyang ugali, ngunit sa huli, hindi ito maaaring ituring na saloobin na dapat taglayin ng isang nakatataas na tao. Naniniwala ako na hindi gagawa ng karumihan ang mga tulad niya. Tumanggaw din ang isa pang guard, tama na,
hindi naman natin kasalanan na gumawa ng maliliit na galaw sa atin, tsaka palagi siyang nakikitira sa isang sikat na tindahan, at hindi naman kalayuan sa atin ang kasalukuyang bahay niya, kung may mangyaring masama, pwede na tayong sumugod doon sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip nito, nagkatinginan ang dalawang tao at ngumiti, parang masyado nga silang nag-iisip. Sige, magpahinga muna ang mga napili at maghintay ng ilang sandali, habang ang mga hindi napili ay magsisimulang tanggapin ang mga kaayusan ng espesyal na sugo at gawin ang anumang dapat nilang gawin. Nang matapos ang dalawang gwardya sa pagbibigay ng kanilang mga order, pinamunuan nila ang isang grupo ng mga tao upang magpahinga at maghintay sa lugar. Sa oras na ito, naglakad din si Han Sanchen papunta sa bahay na hindi kalayuan kasama ang grupo ng 25 piling tao. I-lock ng mahigpit ang pinto para hindi masilip ng sino man ang pamamaraan ko, utos ni Han Sanchen. Hindi nagtagal, ang taong nasa dulo ng pangkat ay naglock ng pinto at napakamasunurin. Matapos matiyak na nakalock ang pinto, napangiti si Han Sanchen, ngayon, oras na para magsimulang maglaro. Ngayon, lahat ay pumila sa isang bilog, kasama ako bilang sentro, sabi ni Han Sanchen. Ang grupo ng mga tao ay hindi naglakas loob na magpakita ng anumang kababaan, pagkaraang marinig ang mga bilin ni Han Sanchen, mabilis silang umupo at lahat ay sumunod sa mga salita ni Han Sanchen. Napatingin si Han Sanchen sa lahat ng naroroon, kahit na ang kanyang makamandag na dugo ay napakalason, sa isang tiyak na antas, walang mabisang panlunas sa lahat. Gayunpaman, bilang aktwal na may-ari ng makamandag na dugo, natural na unti-unting natuklasan ni Han Sanchen ang maraming iba pang mahahalagang elemento ng makamandag na dugo sa loob ng mahabang panahon. Ang mga salik na ito ay maaaring syempre malutas ang maraming mga problema at pinsala na dulot ng lason na dugo sa pinakamalaking lawak. Bilang karagdagan, ang Han Sanchen ay itinuturing pa rin na isang tao mula sa Isla ng Engkanto, at ang kanyang kasanayan sa ilang mga medikal na kasanayan ay mas mahusay pa rin kaysa sa maraming tao. Sa ilalim ng 25 pagkakakilanlan na ito, talagang hindi isang malaking problema ang pagtrato sa 25 taong ito. Kasunod ng kamay ni Han Sanchen, isang pagsabog ng totoong enerhiya ang direktang tumakip sa katawan ng 25 tao. Sa oras na ito, ang 25 tao ay biglang nakaramdam ng mga alon ng ginhawa na kumakalat sa kanilang mga sugat. Ang matinding trauma na dulot ng makamandag na dugo ay lubos na naibsan sa sandaling ito, lahat sila ay pinawi ang lahat ng mga pagdududa sa kanilang mga puso sa isang iglap, at napuno lamang ng pasasalamat at paghanga sa natatanging panauhing ito. Kung tutusin, sila na mismo ang sumubok na gamutin ang mga sugat sa kanilang mga katawan kung saan sila tinamaan ng ulan ng dugo, ngunit sayang kahit anong pilit nila ay hindi maaayos ang mga sugat na iyon sa anumang paraan. Marami sa kanila ay walang magawang panoorin habang lumalala ang kanilang mga sugat, at sa huli, mas malubhang pinsala ang kumitil sa kanilang buhay. Marahil ay hindi nila ito personal na naranasan, o nagsagawa lamang sila ng isang maliit na bahagi ng kumpletong proseso, o nagsimula pa lamang sila. Gayunpaman, maraming ganoong mga tao sa paligid nila, na isa-isang namatay sa harap nila kanina. Sila rin ay pinagmumultuhan ng takot sa kamatayan. Pero ngayon, nawawala na yung mga takot na yon. Tuwang-tuwa ang lahat, ngunit kailangan nilang pigilan ang kanilang panloob na pananabik sa panahon ng paggamot at makipagtulungan ng mabuti sa pagtrato sa kanila ni Han Sanchen. Ang buong proseso, ito man ay mabilis o mabagal, ay umabot ng halos 1/4 ng isang oras. Sa wakas ay binawi ni Han Sanchen ang kanyang magic energy, binawi ang kanyang kakayahan, at idineklara ang paggamot. Open your eyes, anong nararamdaman mo ngayon? Tanong ni Han Sanchen. Sunod-sunod na nagmulat ng mata ang lahat at bahagyang pinakiramdaman ang kanilang katawan, kumpara sa dati, hindi lang nila naramdaman ang sakit noon, ngunit ang magic energy sa kanilang katawan ay naramdaman din na unti-unti silang nagsimulang tumaas. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na hindi lamang ang kanilang mga katawan ay nakabawi ng marami, ngunit ang kanilang mga antas ng paglilinang ay tila unti-unting bumabalik. Ito ay kamangha-mangha, hindi lamang ako hindi na comfortable tulad ng dati, ngunit higit sa lahat, nararamdaman ko na ang aking paglilinang ay naging mas malakas. Oo, ganito rin ang pakiramdam ko, kahit na medyo kakaiba ang sabihing nangyayari ang pakiramdam na ito kapag tayo ay nasaktan, ang pakiramdam na ito ay lubos na totoo. I also feel that I am stronger than before.
I feel that as long as I can return to my original health state with all my strength, then I will be even more powerful than before. Pagkarinig ng talakayan ng lahat, si Han Sanchen ay ngumiti ng mahina. Hindi mo kailangang gumawa ng ganoong kaguluhan, ang iyong sariling damdamin ay tama, kumpara sa bago ka nasugatan, ang iyong paglilinang ay talagang bumuti. Dahil hindi kita tinutulungang mag-detox, ngunit tinutulungan kitang lutesin ang mga nakakalason na pag-ulan ng dugo sa sarili kong paraan. Alam mo rin na napakalakas ng ulan ng dugo, the way I resolve it is to turn it into a part of your body. In other words, humihina ang toxicity at nagiging power sa katawan mo, natural, mas magiging mabangis ka rin. Sa puntong ito, hindi nagsinungaling si Han Sanchen, talagang binago niya ang makamandag na dugo sa isang uri ng enerhiya, tulad ng dugong may lason na pinalakas ang sariling katawan, ngayon ay baliw din silang pinalalakas ng makamandag na dugo. So, it's not surprising na nararamdaman nila ang mga bagay na ito, kasi ganon naman dapat. Isang grupo ng mga tao ang tumanggap ng paninindigan ni Han Sanchen, sila ay labis na nagulat at napakasaya sa parehong oras, pagkatapos ng lahat, ano ang uri ng paggamot doon? Ito ay para lamang matulungan silang magsanay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!